don't expect there will be freezing of my assets, but if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then that would show again harassment of our family. Yun yung sinasabi ni Sara. Harassment daw yun, guys. Oo. San banda? Iniintay na lang lumabas yung order. Number one, kasi hindi naman illegal yun. Lalo na pag pinadaan sa AMLAC. Sila lang kasi ang pwedeng gumawa. Sila lang ang pwedeng mag-determine nun. Eh paano kapag si ICC lumapit kay AMLAC, tapos sinabi niya kay AMLAC, ito yung cause namin kung bakit kailangan i-freeze yung assets. At nag-decide siya, sige, freeze natin. Ito pala may kaso eh. Si Sara Duterte mukhang kinakabahan na ma-sequester yung kanilang assets. Bakit siya kinakabahan na baka ma-sequester yung kanyang assets? Kasi mga kotsero, for the past few weeks or for the past few days, umiikot ho yung balita na baka ma-freeze yung kanilang mga assets. Ito kasi yan, nag-umpisa yan dito guys. Dito. ICC can freeze Duterte's assets while trial is still ongoing. Bakit pwedeng gawin yan? Kasi ho, mga kotsero, kasama ho kasi sa penalties na ibinibigay ng ICC para sa mga nahatulan nilang guilty is reparation. Ano ho yung reparation? Reparation basically is danyos. Ibig sabihin, aayusin mo, itatama mo yung pagkakamali mo. Isa ho sa mga paraan para maitama mo yung pagkakamali is magbayad ka ng danyos. Paano ho gagawin? Paano magbabayad ng danyos? Siyempre, ang magbabayad ng danyos ay yung nahatulan, yung suspect, yung nahatulan. Siya yung magbabayad ng danyos. Pero talaga yun. Maski sa Pilipinas may ganyan. So, para ma-preserve mo yun, para ma-preserve mo yung pera at para masiguro mo na hindi siya gagalawin in case of reparation, i-freeze yung assets nung nasasakdal. Technically, yun nasasakdal lang. Hindi yung buong pamilya. Kaso mo, etong si Rodrigo Duterte, halo-halo yung kanyang assets, di ba? Yung iba nakapangalan sa asawa, yung iba nakapangalan sa anak, yung iba nakapangalan sa KOJC, allegedly. So, mga kotsero, yung mga accounts and mga assets na kasama yung pangalan ni Rodrigo Duterte, lahat yun kasama sa freezing ng assets. Yung properties, real properties, wala namang problema yun. Kasi hindi mo lang siya pwede ibenta. Yun lang ang problema mo doon. Ang mahirap yung pera. Lahat ng pera sa bangko. So, lahat ng pera nakapangalan kay Rodrigo Duterte na nasa bangko, yun, sequestered yun. Hindi mo pwedeng kalawin yun. Hindi mo pwedeng bawasan. Hindi ka pwedeng kumuha ni G centimos. Wala. Hindi ka pwedeng kumuha doon. Yun ngayon yung nire-reacta ni Sara Duterte. Ano yung sinabi ni Sara Duterte dyan? Panoorin natin. How about the likelihood also, because the ex-president is now at the ICC detention, of the freezing of assets of the Dutertes? Yes, ma'am. I don't have anything to do with the ICC case. I don't expect there will be freezing of my assets, but if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then that would show again harassment of our family in the Philippines. Ay, hindi lang daw po yung sa inyo. It's for the entire Duterte clan. Yung sagot ko ma'am para sa akin. I cannot speak for my siblings, but I can only speak for myself. I am not part of the ICC case, so if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then it will just show more of the harassment that we are getting from the government. Yun yung sinasabi ni Sara. Harassment daw yun, guys. Oo. San banda? Iniintay na lang lumabas yung order. Number one, kasi hindi naman illegal yun. Lalo na pag pinadaan sa AMLAC. Sila lang kasi ang pwedeng gumawa. Sila lang ang pwedeng mag-determine nun. Paano kapag si ICC lumapit kay AMLAC, tapos sinabi niya kay AMLAC, ito yung cause namin kung bakit kailangan i-freeze yung assets. At nag-decide siya, sige, freeze natin. Ito pala may kaso eh. Kasi nga, paano nga kapag may intermingling ng funds? Halimbawa, si Trillanes. Sabi ni Trillanes, meron daw mga bank accounts na halo-halo ang pangalan. And mga kakotsero, hindi ho pwedeng suwayin yan basta-basta ng AMLAC. Kasi meron po tayong Article 2 ng Constitution. Nakasulat ho doon na we adopt the principles of international law as part of the law of the land. Paano ka tatanggi? At
mga Ochero, hindi ho yun harassment. Bakit ho siya hindi harassment? Kasi ho, si Sara Duterte is a secondary respondent sa kaso. Kasama ho siya sa kaso. Mag-iintay na lang tayo na lumabas yung warrant niya. Kaya pala todo protekta si Amy Marcos. Kasi di ba sabi niya, wala na tayong magagawa kay Rodrigo Duterte, nandun na. Pero meron pa rin mga lalabas na warrant of arrest. Kailangan alamin natin yung proseso. Kasi nga, si Sara Duterte is a secondary respondent. Kung ma-update pa yung kaso, baka masama pa si Baste. Kasi di ba nung panahon niya, nung mayor siya sa Davao, may 7 namatay. Secondary respondent siya. Trillanes said that Arturo Las Cañas, a retired police officer, implicated Sara as having had a role in the extrajudicial killings. Kasi nga, kasama siya dun sa sa pagiging secondary respondent. Addressing queries for the first time on her inclusion in the ICC list of respondents in the ICC case, Sara maintained that she would face any charges only before judges and courts in the Philippines, denouncing any foreign intervention, blah, 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 blah. So, sabi ni Trillanes, Sara Duterte was not initially a respondent in the complaint, but when the ICC conducted its own inquiry, take note hindi dapat kasama si Sara. Pero nung si ICC mismo na ang nag-imbestiga, she was eventually included because there were testimonies that would bolster claims of her role in the killings perpetrated in the city under her leadership. When Sara was elected mayor of Davao, the DDS was directed by then Vice Mayor Rodrigo Duterte to get clearance from the new mayor on whether she would continue with the extrajudicial approach of her father, the former mayor. And when they did, they met with her personally and she agreed to continue with the EJ case. That's why if you will track the rate of death during the time of Sara's term as mayor, the number of deaths did not decline. It remained the same. Kaya siya secondary respondent. Paano kung may mag-file pa ng kaso sa ICC rin mismo ng kay Baste, yung sa 7 namatay? Pero ako, I would encourage, kung ako tatanungin, yung mga 7 namatay sa Davao recently, sa drug war ng Davao, tapos tinigil. Kasi 24 hours pa lang, dami ng tegi. Dapat, mas maganda dito lang sa Pilipinas muna. Para kapag nagkaroon ng failure din sa Pilipinas, saka iakyat sa ICC. Kung ako tatanungin mas prefer ko yun. Secondary respondent siya, pero iniintay pa natin. Actually, kung lalabas ang warrant of arrest niya habang nasa Hague siya, wala siya magagawa. Nandyan na siya. Good luck. O diba? Ba't mo kasi hinatid doon sarili mo dyan? Money laundering yan sila. Baka nga, posibleng money laundering yun. Yung mga nakukuha nilang pera sa illegal, doon nila nilabas. Nag-franchise sila na napakaraming 7-Eleven. Kasi kung ikaw ba naman, merong 2 billion pesos na pumasok sa bank account mo, saan mo ilalabas yun? Kailangan linisin mo yung pera na yun. Lilinisin mo yun. Kung 2 billion yun, tapos meron kang kung 2 billion yun, di hahatiin mo yun sa napakaraming 7-Eleven, napakaraming negosyo. Kailangan mo yun Kailangan mo talagang gawin yun para linisin yung pera na yun. Tapos may mga DDS pang nagsasabi, hindi, blah, 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 etc. Kaya kinakabahan to sila mga Duterte. Kaya sinasabi nila, harassment yan sa pamilya namin. Kailangan niya sabihin yun, ang laki na nakataya sa kanila Mayayari talaga kasi sila. Magugutom sila pagkatapos ng lahat. So kailangan nilang sabihin yun. Asa na yung 51 billion pang flood control? Correct. Kaya nga ako mga Kocheros, para sa akin ituloy-tuloy lang nila yung rally. Ubusin nila yung pera nila sa abogado, ubusin yung pera sa rally. Wala akong problema. Para at least makadama naman sila ng karma. At sana mabuklat na nga yung kanilang salin. Kasi misteryo yan. 6 na taon ng misteryo yan. Actually, 9 na taon na nga. Hindi wala nakakaalam kung magkano ba talaga yung pera ng buong pamilya na yan. Lahat sila nasa politika.